Panelo. Panelo claims PBBM admin a huge fake news corporation. Aba, makapal ang mukha ni Panelo dito, mga boss, no? Kapatid na DJ Byron, Music and Topics. Oh, shoutout po doon sa kapatid natin. At pakisuportahan po yung kanyang channel, mga kababayan. Paabutin na natin ng 100,000. Kapag ka nandiyan kayo, parang nanonood na din po kayo kay Mark Ramos, no? Mas gwapo nga lang po si DJ Byron sa atin, mga boss, no? Ayan po yung mismong channel niya, DJ Byron Music and Topics TV. O game. Etong sinasabi ni Panelo. Panelo claims PBBM admin a huge fake news corporation. May kakapalan din pala talaga ang mukha kahit papayat-payat si Panelo, ano? Makapal ang mukha para sabihin, no, at para ibintang. Nangangati ilong ko dito. O yan, dyan sa labas. At para ibintang sa gobyerno na tayo pa o na sila pa, no, ang gobyerno pa ng Pilipinas ang mga may fake news na ginagawa. Samantala ho, simulat sa pool pa lang, election pa lang, yung dating Pangulo, bumabanat na ng puro fake news. Tingnan nyo ho, unang banat ng ating dating Pangulo, ano sabi niya? Weak president. Fake news na yun, mga kababayan. Kasi nakita natin at nalaman natin, ano po, siya pala ang weak president. Lalo na ho kapag kadating sa, diyan po sa West Philippine Sea. Aba, ang dating Pangulong Duterte, status quo ang sagot. Hindi man lang ipinaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Hawak niya ang UNCLOS, no? Na ipanalo ang UNCLOS, saktong-sakto sa pagkakapanalo niya bilang presidente. Wala. Tinungangaan lang po. Sabi ni Nilo Butay, kamusta ang PhilHealth? Di PhilHealth pa din. Ay, gusto mong i-topic yung PhilHealth? Ano pangalan nito? Jordan G. Dalin mo nga si Nilo Butay doon sa ano natin, sa content natin na PhilHealth. Ayan, para doon siya pumunta. Para hindi na ako paulit-ulit. Kayo naman, para kayong mga tatanga-tanga. Ano? Tingnan mo, meron tayong mga ano dito, meron tayong mga nakalista na mga topic natin tapos isisingit PhilHealth. O meron na kaming nagawang content dyan. Pumunta ka doon sa content namin para lalo akong kumita. O di ba? O ngayon, GAA, Bycam. Wala din ho, mga kababayan. Una, GAA ang sigaw nila. Nung nahuli, biglang naging Bycam. Di ba? Yang adik-adik na yan, sila din ho. Mga kababayan. May napatunayan ba? May bidyong inilabas? Wala naman pong maniwala. Ang tanong natin sa kanila, ano ang pinake news ng administrasyon? Di ba? Ano ang pinake news ng administrasyon? Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, mga kababayan, kasama yung semenay nila, meron pa bang semenay? Wala na yata. Wala nang semenay, di ba? Unti-unti na silang naglalaho. Ano? Yung tatlo doon sa semenay, si Roque nagtatago. Si Badoy, nakasampi na yata si Badoy. Kasi di ba takot pumunta sa Congress? Tapos di ba nakasuhan pa yan? Parang nanalo si ano, sino ba yung nanalo sa kanila versus sa kanila? Atom Arroyo. 2 million yung bayad nila. Dahil do sa red tag nila, mga kababayan. Wala na ho, mga bossing. Isa-isa na pong mga nagtatago, no? Nagtatago, sino? Yang sila Celis, bakit? Pinapatawag gustong pag-explainin Pero nagtatago po doon sa pagsigaw-sigaw nila. Wala na, sinisikil na ang aming karapatan. Ganyan ho. Samantalang kapag ka nag-fake news ho sila, merong 300 na pamukpok na inarmasan ng gobyerno doon daw sa Bulacan. Kung hindi ako nagkakamali, Bulacan yung lugar. Dahil po hindi pinayagan silang magmautog. Wala naman pong pinakita. Wala naman pong pinaano.
ano tawag diyan? Pinalabas sila na merong 300 na katao na inarmasan ang gobyerno. O yung isa pa, yung Net25, 'di ba? Yung dalawang host doon. Nakikisali na. Hindi ko alam kung fake news o hindi lang nila alam kung ano talaga yung nangyayari. Na ang palaaway daw po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? It's either hindi nila alam talaga kung ano yung mga nangyayari o pine-fake news nila na ang Pangulong Bongbong Marcos o ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang nang-aaway ho. Samantalang ito, yung pinamumunuan ng presidente ng fake news na nagpasimula po na adik daw ang Pangulo. Yan ang araw-araw may fake news na ginagawa ho, mga kababayan. Paano yun? Di ba? Parang naniniwala na ako doon sa sinabi ni dating Senador Trillanes na kung ano po yung ginagawa ng dating Pangulong Duterte, ang ugali nila ay ibintang sa iba. Kagaya na lang di ba? Nung ibinibintang nila kay Senador Trillanes, dating senador, na ibinenta daw po ang West Philippine Sea. Mamukat-mukat mo yung mga naging galaw ni dating Pangulong Duterte nung nakaupo siya diyan sa West Philippine Sea, parang sila po ang nagbenta ng West Philippine Sea. Di ba, mga kababayan? Buksan na lang kaya yung bank account. Pirmahan na kaya yung waiver, Panelo, para mapatunayan nyo, di ba, na si Trillanes din, sinisiraan lang kayo. Sabi nyo, nagbanta din sila, di ba? Kakasuhan si Trillanes. Kasi daw po yung paulit-ulit na sinasabi about do sa waiver. Kasuhan nyo na. Para sabihin na sa inyo, sige, para po mapatunayan natin na sinisiraan lang kayo ni Trillanes, buksan na po natin yung waiver na yan at makita natin yung mga transaksyon kung meron ba talaga o wala talaga na mga transaksyon na bilyon-bilyon na pumasok dyan. Kaya nga di ba nagtatago yung mga vlogger ninyo dahil takot humarap? Bakit takot humarap? Alam nila na mali yung mga ginawa nila Alam nila na mali yung mga pinake news nila. Alam nila na hindi nila kayang idepensa sa Kongreso yung mga pinagsasabi nila. Di ba? Kasi kung tayo nasa katotohanan yung mga sinasabi natin, ay nako, miski kaharap ko pa si Marcoleta, hindi ko yuyukoan yan. Sasabihin ko sa kanya, di ba sinabi mo talaga Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. Bakit hindi mo lininaw nung araw na yun na pangalan lang? No? Ang pinupunto mo. Nung naging negatibo na po ang reaksyon ng mamamayang Pilipino, ayun, kumambyo na lang ho. Ganyan ang estilo nitong mga DDS. No? Pero bago ko po tapusin to, mga kababayan, may pahayag po si Commodore J. Tariela. No? Mag-ingat tayong bumoto ng mga pro-China na kandidato. Yun lang po ang itaga natin sa isip natin. Lalo na po doon sa mga nakikita nating sitwasyon na ginagawa sa atin ng China. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.